Okay, magpapakain ka ngayon ng aso mo ng 1 meal a day. Dapat ba marami? Yan ang tanong ni Miss Angelica o Angelanyohan. Ayan, sabi niya, kung 1 meal a day po ba, Doc, dapat ba madami? Kasi sa Golden namin at Husky, nagwawala pag nagugutom. Normally, sa hapon pa, dinner time. Okay, nagwawala, hindi naman po ibig sabihin nun ay gutom, no? Itong tandaan niyo na pag nagpapakain po tayo ng mga dogs, hindi po tama na quantity ang kailangan. Ang kailangan, quality. Ayan. Kahit naman sa atin, di ba, sa mga tao, kapag kumakain ka, ang dami-dami mong kinakain, pero kulang naman sa nutrition, pwede yun, di ba? O kaya, pwede naman konti lang kain mo, pero siksik na. Ayan po yung sinasabi po natin sa tamang pagpapakain ng mga aso. It's not quantity, it is quality. Okay, dapat sa tamang quantity rin. Okay, so halimbawa, pagpapakain nyo, SDN 42. Sobrang tipid po nito. Halimbawa, ang pagkain ng Golden Retriever nyo dito, no? Halimbawa, ang Golden Retriever nyo, ideal weight niya, sabihin na natin 25 kilograms ang aso ninyo. Ideal weight yan. Now, if you're going to feed SDN 42, the best dog food in the multiverse, you only have to feed 1% of your dog's ideal body weight per day. So, ibig sabihin, 1%, kung ang aso niyo ay 25 kilograms, you only have to feed your dog 250 grams per day of SDN. So, ibig sabihin, itong 1 kilo na to, ito 1 kilogram po ito, tatagal na po ito ng 4 days sa aso ninyong Golden Retriever. Kasi, yung 250 grams na pinakain yun, kompleto na yun, siksik na po yun, hindi nyo na kailangan magbigay ng kung anong supplements, konti lang yun, 1 cup lang po halos yun, a little bit more than 1 cup. Sabihin naman iba, 1 cup lang per day. Kaya na ba yun sa Golden Retriever na 25 kilograms? Yes po. Yung aso nga pong si Logan, itong aso ko, nandito sa picture. Ayan, kami yan. Si Logan ay isang Belgian Malinois na 36 kilogram. Mabigat na aso yan. Lalaking Belgian Malinois na 26 inches ang taas niya. So he's a big dog, pero yung 1 kilogram na SDN niya, tumatagal na po ito sa kanya ng mga 3 days. Kasi 350 grams siya per day. Minsan 300 grams lang siya per day. So 3 days tumatagal yung 1 kilogram. Kaya it's not about kung ganong karami, it's about quality. Quality po, hindi po dami. Kasi iba, pinapakain nila kung ano, dami-dami pinapakain sa mga aso nila. Paano kasi ang pinapakain nila yung mga vegetable matters like plant-based materials like rice, like yung mga dog food na pinapakain niyo na mga mumurahing mga dog food sa market. Ang karamihan ng laman naman yan, corn. Ang karamihan na laman yan ay wheat o darak or soya ang protein source niya. Hindi po talaga meats. Ito po, SDN, meats po talaga ito. So it's not about quantity, it's about tamang pagkain po. Kasi ang pagkain kasi parang gamot yan. So you have to give the right dose. Hindi ka dapat mag-overdose. Hindi ka rin dapat mag-underdose. So you have to give the right amount of food. Scientific feeding po. Scientific. Kaya ito, SDN Nutrition ang pangalan po nito. Hindi SDN Dog Food lang. Kasi pag sinabing food, pwedeng junk food is just, junk food is still food, di ba? Pero pag sinabing nutrition, this is a science now. It's not just food, it's a science. So pagka nagpapakain ka rin ng mga sports people, no, they're very conscious doon sa dami ng calories, dami ng mga bawat nutrients na pumapasok sa katawan nila. If you're feeding SDN, you're also feeding scientifically. You're also feeding with intelligence. Hindi lang po mekus-mekus. Ayan. Okay, so 1 meal a day, dapat hindi marami, dapat tama yung quality ng food. Nutrition talaga. Super Dog Nutrition, the best po yan. And side note, no, yung pagwawala ba ng aso, is it an indication na gutom pa sila? No. Hindi po yun indication na gutom pa yung aso nyo. May mga aso pong sadyang matakaw po talaga. May mga dogs na wala na yung paggana ng satiety complex nila sa utak. Ibig sabihin ng satiety complex, yung part ng brain na magsasabi kapag busog ka na. May mga tao pong apektado din yung satiety complex nila kaya overfeed sila ng overfeed. Kain ng kain kahit busog na talaga yung katawan. Hindi na kailangan katawan nila pero kain pa rin sila ng kain kasi may sira na po yung brain. Ganon din sa dogs. May mga dogs din na sira na yung part ng brain
na nagsasabi na tumigil ka na, busog ka na. Kaya do not rely on your dog's behavior para sabihin kung tama na yung food ng aso niyo or hindi. Okay, you have to decide for that. May mga Labradors, may mga ibang mga breeds din na affected yung satiety complex nila. Kaya yung mga Labradors maraming obese. Maraming mga aso na nagiging obese dahil may problema na yung satiety complex. And if you're feeding your dog too much sweets or sugary foods, which is equivalent to carbohydrates, yung mga grains, yung mga rice, soya, mga corn, matataas sa carbohydrates yan. Mabilis na ko-convert yan into sugar sa loob ng katawan ng aso ninyo. And sugar messes up with yung satiety complex ng brain. Kain ng kain at nagiging mabilis maging obese ang mga aso. And pagiging obese, baka cute yan sa paningin ng mga tao, pero it leads to many problems like diabetes mellitus type 2, cancers, at iba-iba pang mga problema, hypertension, heart problems sa mga dogs. Maraming mga namamatay na mga aso dahil sa overweight sila or obese sila. Kaya do not rely on yung panghihingi ng aso ninyo para sabihin, gutom pa yung aso ko kasi nanghihingi pa siya, nagwawala pa siya. No, hindi po. You have to be intelligent to know kung tama na yon sa aso ninyo, yung pinapakain nyo or hindi. Hindi siya magsasabi niyan.